At ay tumayo para sa ating catechism, Heidelberg Catechism. Mayroon po tayo muling katanungan at nawa ito po ay inyong sagutin. Ito po ang unang katanungan. Ano ang pagkaunawa mo sa mga pananalitang ito? Umakyat sa langit. Sagot po, na si Kristo mula sa lupa ay inakyat sa langit. At siya'y nanatili doon para sa ating kapakinabangan. Hanggang sa bumalik muli siya upang hatulan ng buhay at ng patay. Ang ikalawa pong katanungan, kung gayon, si Kristo ba ay nasa atin hanggang sa katapusan ng daigdig katulad ng kanyang ipinangako? Sagot po, si Kristo ay tunay na tao at tunay na Diyos. Hinggil sa kanyang pagkatao, wala na siya sa daigdig. Ngunit hinggil sa kanyang pagkadiyos, kaluwalhatian, kagandahang loob at spirito, hindi kailanman siya'y nawalay sa atin. Ikatlo pong katanungan, subalit, kung ang kanyang pagkatao ay hindi kasama, kung nasaan man ang kanyang pagkadiyos, nangangahulugan ba na itong dalawang kalikasang ito ni Kristo ay magkahiwalay sa isa't isa? Sagot po, hindi, sapagkat kung ang pagkadiyos ay hindi nalilimutan ng sa lahat, nangangahulugan na ito pagkadiyos ay hindi nagkitahan ng kanyang pagkakatawang tao. Kaya't siya nasa katawang tao at nananatiling kaisa ng kanyang pagkadiyos. Huli pong katanungan, ano naman ang kabutihan para sa atin ng pag-akyat ni Kristo sa langit? Sagot po, una, na siya ay ating tagapamagitan sa harapan ng Diyos Ama sa langit. Pangalawa, nang dahil nasa langit na ang katawang laran, mayroon tayong katiyakan na siya bilang puno ay kamatiling din niya upang makasama niya. Pangatlo, sa isinugos niya ang kanyang banal na espiritu bilang garantiya ng katuparan ng kanyang pangako. At sa kapangyarihan ng banal na espiritu ay pinagsusumikitan natin ang bagay na nasa langit kung saan nakaluklok si Kristo sa kanang kamay ng Diyos at hindi ng mga bagay panlupa. Maraming salamat po sa ating lahat sa pagsagot ng katanungan. Nawa po ay ito'y alalahanin ninyo sa inyong araw-araw na pamumuhay. Ngayon po ay tatawagan natin ang ating praise and worship team sa pangunguna po ng ating praise and worship leader na si Brother John. Brother John. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, Breadcom, Caloocan. Maraming salamat po sa mga... Ayan. Gusto ko lang pong share to. Actually, this is... when I was choosing the songs of praises and worship to God, bumalik tayo sa panahon na kung saan God gave us everything we need. The talents, the blessings. Now, sabi nga, di ba, kailangan marunong tayong mag-cherish, i-treasure natin yung mga binigay niya. At sabi sa Colossians 3:23, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. So, sana Breadcom Church, no, na magkaroon tayo ng bond pagdating sa ating ministeryo. At I believe, ginagawa naman natin sa tulong ng Panginoon. Ito ay isang paalala lamang sa ating lahat. Simulan na po natin ng pagpuri at pagsamba sa Panginoon. Sabay-sabay po tayong awitin. Ang lumang awitin. Blessed be your name, to land that is plentiful, where the streams of abundance flow.
Blessed be your name. Blessed be your name. When I'm found in the desert place to walk through the wilderness, blessed be your name. So every blessing, Lord, every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, oh, blessed be the name of the Lord. Oh, blessed be the name. Oh, blessed be the name of the Lord. Oh, blessed be your glorious name. Blessed be your name. When the sun's shining down on me, when the spring's all as it should be, blessed be your name. Blessed be your name. On the road marked with suffering, though there's pain in the offering, oh, blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, oh, blessed be the name of the Lord. Oh, blessed be the name. Oh, blessed be the name of the Lord. Oh, blessed be your glorious name. Come on. Oh, blessed be the name of the Lord. Oh, blessed be the name. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, oh, blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, oh, blessed be the name of the Lord. Come on, let's clap our hands. Your name. Oh, blessed be the name of the Lord. Oh, blessed be your glorious name. Oh, blessed be the name of the Lord. Oh, blessed be the name. Oh, blessed be the name of the Lord. Oh, blessed be glorious name. Hallelujah, Jesus. Oh, Lord. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all powers, above all kings, above all nature and all created things.
above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you were. Laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. The stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, thought of me above all. Took the fall and thought of me above all. Let's give it to hallelujah. Let's give hallelujah. Thank you, Jesus. Dear Lord, we give you thanks for this opportunity that then again we're here celebrating another week, another opportunity to live in your presence, in your likeness. And Lord, there's so many reasons to worship you. And there is no reason to stop. And no one or nothing can ever cease us from worshiping you. Oh, my soul, worship your holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. Come on, let's. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing
and my time has come. Still my soul will pray unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship your holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I will worship your holy name. I will worship your holy name. I'll worship his holy name. Thank you, Jesus. Thank you, God. This is our worship and the prayer and our thanksgiving to you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Maaari na po tayo magsiupo. Maraming salamat po. At ngayon po itawagin naman po natin ang ating pastor para sa preaching the gospel for today. Palapakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Pastor Kokoy. Isa pong mapagpalang araw ng linggo sa inyong lahat, mga kapatid. Ayan. Una po sa lahat, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sa patuloy na pagkakaloob niya ng biyaya sa atin. Tayo po ay nabibigyan ng pagkakataon na makapag-tipon-tipon, makapag-puri at sumamba sa Panginoon sa lugar na ito. It's such a blessing again to see each and every one of you. Ako rin po ay nagpapasalamat rin sa ating kapatid na Jomar sa kanya pong pagkakataon rin na ibinigay sa pangunguna sa atin sa ating ginagawang pagbibigay ng awiting papuri sa Panginoon. Kasi kung inyo lang pong maiintindihan rin yung struggle ng ating worship team sa pamumuno ni Elder Dominic, yung mag-assign po ng worship lead. Napakahirap po, lalong-lalo na sa panahon na ito na limitado na lamang po yung kakayanan ng iba po nating mga worship leader na makapagbigay ng oras sa paglilingkod. So, hindi hikayat ko po ang bawat isa po sa atin na naway kagaya po ni Brother Jomar sa pagkakataon ng pangangailangan natin sa ating iglesia, sana makapagbigay po tayo ng pagkakataon at mabigay natin ito para sa Panginoon. Amen? So again, for this specific Sunday, we will continue our kalain nyo. No? Umabot pa pala ng August kasi mahaba-haba rin pa pala itong ating team for supposedly last June na nating nasimulan yung ating pong theme about the biblical study of the end times. And specifically for this Sunday, we will be focusing now on the very words of Jesus, which is found in the Gospel of Matthew, chapter 24, verse 9 to 28. And for this specific Sunday, our message for today is entitled, Expecting the Great from the Worst. Napaka-appropriate po ng title na to kasi marami po sa atin sa panahon na ito are thinking that the worst has happened already. Di ba? Marami po tayong napagdaanan ng mga matitinding pagsubok nito pong mga nagdaang taon.
At napakahirap pong isipin na dito po sa mga worst days na nararanasan po natin, napakahirap pong maaninag ang pag-asa. That there are still great things ahead of us. Amen? Pero alam po ninyo, batay po sa sinabi ng ating Panginoon na makikita po natin sa talata pong ating pag-aaralan, meron po tayong dapat ikasiya pagkat meron pong ipinapakita sa atin na dapat raw po tayong mag-expect ng mga magagandang bagay, great things during the worst times of our lives. Amen? Sa pagkakataon na ito, iniimbitahan ko po ang lahat na magsitayo para po magbigay galang at basahin ang salita ng Diyos. Dahil nga po, medyo may kahabaan ang ating pong passage for today, we will only read an excerpt from our passage, which is found in Matthew chapter 24, verse 4 to 14. Atin pong sabay-sabay na basahin. In verse 4, it says there, "And Jesus answered and said to them, Take heed that no one deceives you." Verse 5, "For many will come in my name, saying, I am the Christ, and will deceive many. And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nations will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines, pestilences, and earthquakes in various places. All these are the beginning of sorrows. Then they will deliver you up to tribulation and kill you, and you will be hated by nations for my name's sake. And then many will be offended, will betray one another, and will hate one another. Then many false prophets will rise up and deceive many, and lawlessness will abound, and the love of many will grow cold. But he who endures to the end shall be saved. And this gospel of the kingdom will be preached all the world as a witness to all the nations, and the end will come." Purihin po ang pagbabasa ng Panginoon ng kanyang salita. Manatili po tayo nakaupo. Sabayan niyo po ako sa pananalangin. Manalangin po tayo. Banal na Ama, kami po ay sumasamo po sa inyo ngayong hapon na ito para po gabayan niyo kami, Panginoon, sa aming pong gagawing pag-aaral ng inyong salita. Naway, Panginoon, iparamdam niyo po sa amin na ang bawat pangako po ninyo ay buhay at amin pong pwedeng panghawakan, lalong-lalo na sa kalagitnaan ng mga pighati at pasakit na aming kinakaharap. Naway, dalangin din po namin, O Diyos, na kasangkapanin po ninyo ang inyong banal na Espiritu para mabigyan kami ng gabay sa aming pong gagawing pag-aaral ngayong hapon na ito. At naway, Panginoon, sa pagkakataong rin ito, pagningasin niyo, Panginoon, ang aming pananampalataya mula sa inyong salita. Upang sa gayon, masilayan po ang apoy ng aming pag-asa na meron kami kay Kristo Jesus para makita ng mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya. Ang lahat ng to, Diyos, ay aming pong idinudulog sa inyo sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo, aming Diyos, Panginoon na tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Mari na po kayong magsiupo. So kagaya po ng nabanggit ko po kanina, ito po ay isa pong talata na kung saan mismong ang Panginoon ang siyang nagbigkas. A big chunk of this passage came from a scene which theologians and Bible scholars say to be called the Olivet Discourse. Bakit nga ba tinawag na Olivet Discourse? Well, technically speaking, kasi kaya siya tinawag na Olivet Discourse, ito po yung usapan ng Panginoon at ng kanyang mga alagad noong sila po ay nasa bundok ng Olibo, Mount of Olives. Kaya lang po siya tinawag na tinawag na Olivet Discourse. Pero isa po ito sa mga pinaka-importanting yugto
ng ministeryo ng ating Panginoon. Kasi dito po, ibinibili na niya sa kanyang mga alagad ang mga maaaring mangyari, hindi lang po sa kanila, kundi sa templo at sa buong bayan ng Israel, gayon rin sa buong sanlibutan. Kaya ito po ay isa sa mga mahalagang yugto sa ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo. Makikita rin po natin dito na sa pagkakataon na ito, kagaya nga nung nabasa natin kanina, marami po ditong mga parte na kung saan nagugulumihan na ng lahat. Hindi lang po dahil sa medyo grim o medyo madilim yung mga hula o prophecy ng Panginoon sa kanyang mga alagad, kundi meron ring mga bagay na nakababahala patungkol rin sa doktrina. Na tingin ko, nabasa nyo rin, na ulinigan nyo rin kanina. So, atin rin pong pagtutuunan rin ng pansin yan. So, sa pagkakataon na ito, kung mapapansin nyo rin, if we look at the previous chapter, in chapter 23, mapapansin na po natin na ito po ay nagsimula dahil po sa katanungan ng mga alagad niya. Una po, makikita natin na nangangaral na po ang ating Panginoong Sokristo patungkol sa paghukom ng Diyos na gagawin dahil po sa mga pagkakasala ng mga tao sa Kanya. At dito po, muli pong nag-develop yung kanilang pag-uusap papunta sa kung ano ang mangyayari sa templo. At dito nga po, hinulaan ng ating Panginoon. Basically, ayokong gamitin yung salitang hula eh. Kaso nga lang, wala naman po tayong ibang salita sa Tagalog. Kung meron man po kayong masasabi, patungkol sa prophecy. Kasi prophecy is much more accurate because this comes from the mouth of our Lord Jesus Himself. He prophesied that there will be a destruction. Thank you. The temple will face. At nangyari nga po to in 70 AD. Ayan. Di ba, yung unang templo na ginawa ni Solomon, yung anak ni David, gumuho. Di ba? Nung sinakop sila ng Babylonia. Yung pangalawang templo na ginawa nila Nehemiah ay napipinturing, masakop at sirain ng imperyo naman ng Roma. At yun yung nangyari noong 70 AD na mismong hinulaan na ng ating Panginoong Hesukristo. At pagkatapos doon, kung mapapansin nyo rin, in the previous part o previous verses ng Matthew chapter 24, makikita rin po natin na isinasalarawan ng ating Panginoong Hesukristo yung mga signos o senyales ng papalapit na katapusan ng mundo. Inihalin tulad niya po ito, gaya po ng mga pasakit na nararamdaman ng isang babaeng nagdadalang tao na nagdi-deliver ng kanyang anak. Alam nyo, naalala ko yung aking misis eh. Nung siya po nagdadalang tao at nung mismong araw ng kanyang pagluwal sa aking anak na si Maima, ini-imagine ko na nun eh. Yung nararamdaman niya. Yes, ini-imagine ko yun. Kasi naalala ko. Habang pinapanganak yung misis ko, nagpipreach ako dito. Oh well, pero nakakatuwa lang rin isipin. Kasi yung nararamdaman siguro ng misis ko noong mga panahon na yun, hindi ko talaga ma-imagine eh. Kasi nung nakita ko siya, after niya mag-deliver, alam niyo, ang daming mga pumutok pala na ugat sa mukha niya. Dahil sa pag-iri niya, para may iluwal lang yung aming anak. Makikita niyo, di ba, dati nun, si Jamie, makikita niyo na medyo maganda yung kutis niya. Talagang alagang belo, yung kanyang facial feature. Isa sa mga dahilan bakit nagustuhan ko, hindi, joke lang. Siyempre, mabait yung asawa ko. Makikita niyo parang na-stress siya ng gusto, parang, sorry for the term, parang tumanda siya. Ganon yung nangyari sa kanya. So, kung ihahalin tulad raw po natin, alam ko naman, marami rin po sa inyo ang nakikinig sa atin ngayon na ina na,
di ho ba, na nanay na nakapagluwal na rin ang mga anak nila, di ba? Mama Fe, si Shai, yan si Ate Che, ayan. Lahat po kayo naranasan nyo yung magluwal ng bata. At tingin ko naman, marami po sa inyo ang ayaw na talagang maulit-ulit. Naririnig ko, may mga nagsasabi, Pastor, ayoko na talagang mag-anak ulit, last na to. Pero pag mukat-mukat mo, meron na naman. Ayan. So, inalan tulad ng Panginoon, yung nararamdaman na pasakit na darating sa katapusan ng mundo, na para bang isang babaeng nagdi-deliver ng anak, nagluluwal ng sanggol. Masakit. At yun raw po ang pagdadaanan ng buong sanlibutan kapag nalalapit na ang katapusan. Ayan. Hindi ng buwan, hindi ng taon, kundi ng mundo. Pero kung tutuusin po, kung makikita rin po natin, batay po dito, yung tema ng pangangaral po dito ni Jesus, meron po kayong mapapansin. Kung kayo po madalas na pong nakakapag-aral ng scripture, especially po, kung meron na rin po kayong experience about seminary or theology, may theme po dito sa passage na ito na nakikita kapag inyo pong mababasa. Ito po yung theme of lesser to greater. So dito, makikita po natin na hinulaan ng ating Panginoong Kristo yung pagkasira ng templo. Di ho ba? Makikita ho natin ito sa kalagitnaan ng ating talata. Pero may kalakip rin po na hula ang ating Panginoong Kristo na mas matindi pang pasakit na mangyayari. Hindi lang po sa templo, kundi sa buong sanlibutan. It will be a great calamity that would not just destroy the temple, but would indeed bring forth the destruction of the whole creation. So similarly, just as the power of Adam's sin, makikita po rin natin na ito pong lesser and greater motif sa Biblia ay nakikita na rin po sa simula't simula pa. Kung makikita po natin, di ba, si Adan, ang siyang naging punot dulo ng kasalanan na nakaapekto sa buong creation. Di ho ba? Makikita rin po natin na sa pamamagitan naman ni Jesucristo, sa kanyang kamatayan at sa kanyang muling pagkabuhay, nagkaroon naman ng epekto yung kanyang ginawa sa buong creation. Gayon rin, makikita rin po natin si David, na itinuturing na isa sa mga pinakamagagaling na hari ng bayan ng Israel. He was considered to be the great king of Israel. Pero as we can see further in the New Testament, Jesus being the Messiah and also the son of David would be a much more greater king than Jesus. Lesser and greater. And lastly, makikita rin po natin yung motif na ito sa ministeryo rin ni Moses. When Moses represented to the people of Israel the delivery of God's law, Jesus in his ministry in the New Testament gave and delivered the grace of God. From the law to the grace of our Lord. See? Lesser and greater. At gayon rin po, makikita rin po natin dito po sa ating pong pag-aaralan na talatang ito, makikita rin po natin yung motif o yung tema na lesser and greater. Yung lesser being all of the tribulations, all of the pain, all of the suffering that we will endure as believers is considered to be lesser than what we will experience in hope in Christ Jesus. So prepare, sit tightly as we focus now on what we should expect
in the end times. Una, based on Matthew chapter 24 verse 9, sinasabi po sa atin ng ating Panginoong Kristo that we should expect great conflict. Pansinin po ninyo, no? Siguro meron na pong nagsabi sa inyo nung siguro kayo ay nasharean na ng gospel, nung kayo ay tumanggap kay Kristo, siguro may nangako sa inyo na kapag kayo ay tumanggap kay Kristo, magkakaroon kayo ng kapayapaan sa buhay. Di ba? Usually, yun ang sasabihin sa inyo eh. Magkakaroon kayo ng kapayapaan sa buhay. Pero batay dito sa sinasabi ng ating Panginoon, taliwas ito sa pangyayari sa buhay ng Kristiyano. Naalala ko tuloy yung meme na lagi kong sinishare, lalong-lalo na sa mga wala pang asawa. Naalala niyo yung meme na yon? Si Desmond, ano ba yun, yung Afrikano na artista, sinasabi niya, I don't want peace. I want problems. Always. Di ba? Sinisigaw niya yun doon sa mga babae at mga lalaki na may asawa na. Pero basically, katawa-tawa man ho yung kanyang nabanggit, yun po ang katotohanan na hinaharap ng bawat Kristiyano. Sino po sa inyo ang nung na-born again na, mas dumami pa yung problemang kinaharap kesa sa mga pagkakataon kung saan naging tahimik ang kanilang buhay? Raise your hands. Aba, walang ayaw umamin. So lahat pala matahimik ang buhay niyo, ha? Guluhin natin ng konti. Yan. Ako po, aminado po ako, gumulo ang buhay ko, lalo nung ako ay na-born again. Pero alam po natin, nakalakip na nga po ito, batay na rin po sa paalala sa atin ng ating Panginoon. Gayon rin, makikita rin po natin sa talatang ito, base na rin po sa naging pag-uusap ng ating Panginoon at ang kanyang mga alagad, na marami pong conflict na mangyayari. Binabalaanan na po sila eh. Ano po yung babala ng ating Panginoon? Sabi, magkakaroon ng mga false Messiah. Marami raw pong mga bulaang Kristo ang darating. Magkakaroon rin raw po ng mga natural disaster at yung napipinto nga pong pagkasira ng templo. Now here, makikita po natin, in this passage, Jesus is now adding further clarity. Mas lalo po niyang nilinaw kung ano po ang pagdadaanan natin bilang mga mananampalataya kung sakaling pinili raw po natin na maging tagasunod niya. Pansinin po ninyo, in verse 9 up to 14, mapapansin po natin na habang kausap po ng ating Panginoon ang kanyang mga alagad sa Mount of Olives, makikita po natin na pinaalalahanan po niya ang kanyang mga disipulo that we should expect conflict. Kung tutustusin nga po right after Jesus died and when the disciples started their ministry, automatic nagkaroon na kaagad ng conflict. Makikita po natin, marami po sa mga disipulo ni Kristo ang nakulong. Marami po sa kanila ang tinaboy at marami rin po sa kanila ang humarap sa kamatayan. Halos lahat nga humarap eh. Pwede lang sa nag-iisang si Apostol Juan. Siya lang yung hindi naging martir sa ating Panginoon. So pansinin rin po natin kung ito pong mga sinaunang alagad ng Panginoon ay dumanas ng mga matitinding sigalot sa kanilang buhay, sino pa naman po tayo? Sila na nga po yung pioneer, maging ang ating Panginoon ay humarap sa matinding sigalot, paano pa kaya tayo? So bilang mga mananampalataya, again, asahan na raw po natin that we will always face conflict if we are truly followers of our Lord Jesus Christ. When we are followers of Jesus Christ, crisis will always follow us. Amen? But the good news is that as crisis follows us,
As we follow Christ, Christ also follows us. Yan ang magandang panghawakan po natin sa mga panahon na ito. Pansinin po natin, Jesus even names types of conflicts that his disciples at that time, even disciples now, which is us, and the disciples in the future can expect. So, yang sina Amara, sina Maima, kinakailangan na po nating sabihan sila, paghandaan na nila. Ang buhay ninyo magiging parang Marat Clara. Maraming mga kontrabidang haharap sa buhay ninyo. Kasi kung palalakihin namin kayo na nagmamahal kay Kristo, marami talagang mga taong lalabag sa inyo. Pansinin po ninyo, sa verse 9, sinabi po ng ating Panginoon na marami po sa kanya magiging tagasunod at ang kanyang mga tagasunod sa ngayon, una ay mapo-persecute at mamamatay, would be killed. So this happened in the past. Alam naman po natin yon. Yung mga alagad niya, yung kanyang mga disipulo, ay nangamatay para kay Kristo. Marami sa kanila ang nakulong, marami sa kanila ang inusig. So di ho nalalayo na kung tunay nga tayong tagasunod ni Kristo, mararanasan rin po natin ito sa ating panahon. And true enough, kung makikita nyo po every day in the news, in the Middle East, missionaries are being killed na para bang langaw lang. Kung makikita ninyo rin sa China, churches are being demolished. The Christians are being imprisoned. Pumunta ho kayo rin, maski sa mga Western countries, inuusig po ang mga Kristiyano ng mga taong hindi na nananampalataya kay Kristo. Ito po ay nahulaan na ng ating Panginoon na mangyayari sa kanyang mga alagad ng kanyang panahon at maging sa panahon natin ngayon. Verse 9 to 10 also indicates that all the followers of Jesus can also be expected to be hated. Pansinin na lang po natin, sa sarili na lang po nating bayan Subukan mong mangaral dyan sa tabi. Di ba? Subukan mong mag-share ng gospel. Kung hindi ka aalipustahin ng mga tao, sisigawan, bubuskahin. Di ba? At ang malungkot, sa panahon natin ngayon, ginagawang katawa-tawa ang pagiging Kristiyano. Maging ang ating Panginoon ay ginagawang katawa-tawa. They are making Christ as if He is a caricature. Alam po natin yun na nangyayari na po ngayon. Itinatago pa nila yung kanilang ginagawa at sinasabing ito raw po ay art. Diba? Alam niyo po, pasensya na po, mahal ko po ang mga kababayan natin na LGBT, Q, RST+. Marami na silang alphabet ngayon, hindi ko na alam Hindi ko na masundan. Pero kagaya ko bilang isang makasalanan, I have a heart for them. Pero lately, di ho ba nakikita ninyo kung paano na lang po lapastanganin ang ating Panginoon ng isa pong drag artist na nagngangalang Luka ba yun? Ano bang pangalan na? Luka Vega. Di ba? Ginawa niyang karikature ang ating Panginoon Pinagdamit niyang babae, yung gown ng Nazareno, tapos naglagay ng makeup, kung todo, tapos naghe-headbang habang pinatutugtog yung ama namin. Bilang isang bansang Kristiyano, nakakalungkot isipin na ang tagal natin bago nag-react para ma-rebuke yung mga ganitong tagpo. At asahan po natin, alam niyo po, mas malala pa nga ang nangyayari sa States.
at sa ibang European countries kung paano nila lapastanganin ng Panginoon, lalong-lalo na ng mga taong kaparte ng LGBT. Mag-YouTube na lang kayo para makita ho ninyo sa mga pride, sa mga pride festival nila, makikita ninyo talagang kalunos-lunos kung paano nila pinapakita at binababoy ang ating Panginoon. Ganun na raw po ang mangyayari ngayon. The followers of Jesus would be hated. They will hate the followers of Jesus because they themselves hate Jesus in His message. So we should expect this as we go near to the end of the world as we know it. Yan po ang napipintong mangyayari. Mas lalala pa at mas lalala. Ito pa masaklap. Verse 10. It indicates also the professing followers of Jesus will actually fall away from the faith. Ibig sabihin, marami raw po ang nagsasabing mga Kristiyano, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, ang tatalikod sa pananampalataya, magbabackslide sa Panginoon. At ang nakakalungkot, itong mga taong ito na nag-backslide, buti sana kung tatalikod na lang at wala nang gagawin pang hindi maganda. Pero sinabi ng Panginoon, sa pagtalikod nila, anong gagawin nila? As they turn away from the faith, they will turn and betray and hate the true followers of Jesus. Yan ang nagagawa kapag tinalikuran mo ang Diyos at ang Kanyang grasya. If you're not for Jesus, you are and you will be totally against Jesus. It's like serving masters. 2 masters at a time. You cannot. It's either you serve God or you serve the devil. Nakakalungkot po pagkat totoo pong nangyayari ito. Di ba napapansin ninyo, maraming mga iglesia ang nagkakawatak-watak kapag meron pong mga miyembro ang tumatalikod sa paglilingkod sa Panginoon at ang masaklap, ginagamit pa nito na dahilan para mas lalo nilang awayin ang mga tunay na mananampalataya ng Diyos. In verse 11 also, it indicates that false prophets will rise up and deceive many. Marami na pong pagkakataon na nangyari po ito at hanggang ngayon, nangyayari pa rin. Marami pong mga bulaang propeta ang darating at marami po silang malilinlang. Nakakalungkot nga pong isipin na patuloy pa rin po silang lumalago habang ang tunay na iglesia ng Diyos ay nagdudwindle, lumiliit. Yung mga tunay na nagdedeklare ng mensahe ng Panginoon, kumukonti yung bilang. Pero yung mga bulaang propeta, dumarami. Verse 12. Sinabi rin po dito that lawlessness will grow while the love towards others will fade. Naalala ko po tuloy yung lolo ko na madalas kong kausap. Napakasinop kasi niya. Marami po siyang tinatago ng mga memorabilia. Simula pa po nung dekada 40 hanggang 50 hanggang 60. Tinatago-tago niya ho yan. Alam niyo, nakabasa ako nung isa sa mga periodiko niya dati noon na tinago-tago niya. Alam niyo yung headline dati noon? Yung headline noon dati spreadsheet ito. Ibig sabihin yung mga malalakihan talagang dyaryo ng araw. Ang headline na talagang gumimbal sa panahon nila lolo nung araw yung si Lucia, yan, si Ninang, alam yan Sino po? Si Lucia Lalu. Ayan. Ano po ba ang nangyari kay Lucia Lalu?
Ayun, siya ang kauna-unahang naging biktima ng isang serial killer rapist at siya rin yung kauna-unahang chinap-chop. Chop-chop lady ka nga. Di ba? Nung panahon na yun, Ninang, talagang malaking balita ho yun, di ba? At marami po talaga ang nadamay at marami talagang naging hakbang ang gobyerno. Kasi nung panahon na yun, unheard of eh. Yung ganong klaseng krimen. At yung pagkasuklam ng tao sa ganong karumal-dumal na krimen, ganon na lamang po katindi, na talagang nag-push yun para talagang kumilos ang national government para lang makita at mahanap kung sino yung salarin. Pero alam niyo ba, 50 years from now, may balitang ganon, siguro baka sa tabloid hindi pa mababalita. Di ba? Bakit kanyo? Kasi yung mga tao, parang sa tingin nila, yung ganitong klaseng krimen, wala nang, ordinaryo na. Pansinin nyo, lumalala ang kriminalidad. At kagayon rin, nababawasan naman yung pagmamahal ng kapwa natin. Naalala ko nga yung balita recently. Sino na po sa inyo yung rinig na po ng balita? Hindi po yung bishop Baka, naku, hindi updated tong mga to. Sorry. Sino na po sa inyo yung nakarinig ng balita na merong isang minor de edad na pumatay ng kanyang pinsan rin na minor de edad? Naalala niyo yun? Tapos sinilid niya sa drum, tinago niya. Naalala niyo yun? Sino po nakaalala sa inyo? Malamang yung anak ko naalala niya kaya umiyak. Naalala niyo yun? Sa washing machine pala. Tama, sa washing machine. Inikot hanggang sa mamatay yung bata, Diba? Nakakalungkot isipin na magagawa yun ng isang minor de edad sa kapwa niya pakadugo na minor de edad, mas bata sa kanya. Tapos sa masaklap, ito po yung masaklap. Nabalita po, nakita yung thread ng GC na kung saan pinagmamalaki pa nung batang yon yung ginawa niyang pagpatay sa kanyang pinsan. Nakakalungkot pong isipin, pero yun po yung katotohanan. Diba? Tapos ang nagtulak raw po sa kanya kung bakit raw po niya ginawa yon kasi ina-idolize niya yung isang certain character or actually real life serial killer si Jeffrey Dahmer na marami pong naging biktima sa States na mga lalaki at bukod sa pagpatay, kinakain niya kasi cannibal siya. Sorry, I have to share kasi basically in verse 12, eto na yun Nakikita na po natin. Biruin nyo, siguro 50 years ago, etong mga ganitong klaseng kriminal, kinasusuklaman. Pero sa panahon natin ngayon, sinasa pelikula pa yung buhay, ina-idolize pa ng mga kabataan. Ewan ko na lang kung ano pa ang pwedeng makapagsabi sa inyo ng katotohanan na sinasabi ng Diyos na palala ng palala ang mundo. Lawlessness will be greater while the love for each other will fade. Nakakalungkot. That is the sad reality that we will face as we continue on further to the end of the age. So tandaan niyo po mga kapatid, there has been and will be many different types of conflict for those who will follow Jesus. Pero pansinin po ninyo, kahit na po meron po tayong dapat na asahan ng mga conflict sa buhay, may sinasabi po ang ating Panginoon in verse 13 specifically. He is giving us a sign of hope. And what is that sign of hope? It says there, but the one who endures to the end will be saved. Amen? Ano po yung implication nito? Una sa lahat, mabuti ang Diyos.
Kasi hindi niya po hahayaan na malipol ang lahat. Meron pong iilan talaga na makasusumpong ng kanyang kahabagan. Na hindi po niya hahayaan na magwakas ang lahat. Bagkus, dahil sa kanyang kabutihang loob, hahayaan niyang matapos itong kaparusahan na mangyayari sa buong sanlibutan. Amen? Pero pastor, meron rin pong ibang implication yan eh. Oo, totoo, na may awa ang Diyos, natatapusin naman niya at hindi niya hahayaang malipol ang lahat. Pagkat sabi nga ron niya, those who will endure, in the end will be saved. Pero pastor, di ba pinangangalandakan natin as Reformed Christians that we are saved by what? Grace, through faith. At actually, itong verse 13, madalas itong ginagamit ng mga ibang nagsasabi na sila ang tunay na mga alagad ng Diyos. Sinasabi nila, oh, nakita nyo? Kinakailangan mong paghirapan ang kaligtasan mo. Kinakailangan mong magpagal hanggang dulo para ikaw ay maligtas. Okay, sige. Totoo naman, hindi naman natin madideny itong sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Pero bigyan natin ng proper context. Di ho ba? Bibigyan ko po kayo ng simpleng sagot. Kapag kayo po ay ginamitan ng ibang mga samahan ng ganito pang verse. Basically, pwede niyo sabihin sa kanila ganito eh. Tunay nga na sinabi ng ating Panginoon, nangangahulugan na ang mga tunay na nanampalataya kay Kristo at tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ay may kakayanan na magpagal hanggang sa huli. Yan ang magiging katangian ng mga taong tunay na Kristiyano. Amen? Because of the fruits of the Spirit. Naalala nyo? Di ba? Patience, long-suffering. All of this will indeed push us towards enduring until the end. And it is again connected through faith by God's grace. Amen? Yun yung pinakasimpleng sagot. Pero bigyan ko po pa kayo ng isa pang sagot na mas logical at mas theological. Ayan. Doon sa mga gustong medyo magkaroon ng challenge sa buhay. Ayan. Anong challenge ang gusto ninyo? Bigyan ko kayo ng eschatological explanation about this passage. Pansinin po ninyo, again, yung sinabi dito na saved. Pag sinabi kaagad natin na saved, ibig sabihin, iniisip natin kaligtasan. Di ba? Pero kung tutustusin, if we try to understand based on the context of the end times, hindi po pwedeng yun ang gustong ibig sabihin ng ating Panginoon. Pansinin po ninyo kasi yung pakahulugan ng salitang kaligtasan. Ano po yung pakahulugan ng salitang kaligtasan? To be saved means to be rescued from harm. Ibig sabihin, niligtas ka ng Diyos mula sa napipintong kaparusahan niya. Amen? Dito sa pagkakataon na ito, nandito na yung kaparusahan eh. So the right term that should be used basically in the idea of the end times should be spared. Not saved, but spared. Yun ang mas tamang idea. Batay na rin sa konteksto ng kung paano sinabi ito ng ating Panginoon. To be spared means to stop from killing, stop from injuring or harming in some way. Ibig sabihin, niligtas ka ng Diyos sa kalagitnaan ng pagpapataw niya ng kaparusahan. Nagets po ninyo? Nangyayari na yung parusa. Pero nahabag sa iyo ang Diyos, kaya kanya pinahintulutang tumagal hanggang sa huli. Nagets nyo? Malinaw. So, pag may gumamit sa inyo, birahin nyo no, technical natin na explanation. Hindi yan saved, but spared. So malinaw na pinapaalala sa atin
that this basically, in the context, is during the time of the Great Tribulation. Kung sumusubaybay kayo doon sa pinag-aaralan natin, doon sa ating theme for the whole quarter na ata, about the end times, mapapansin ninyo na ang mga Kristiyano na tumanggap kay Kristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas ay nakasama sa period of grace. Di ba? Mangyayari kasi yung Great Tribulation period sa panahon na kung saan lahat ng tumanggap na kay Kristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas ay sinama na ng ating Diyos saan? Sa langit. At ang matitira dito ay yung mga hindi tumanggap kay Kristo. Yung mga hindi kumilala sa Kanya. Hence, dahil nga po na witness nila yung mga natira dito na si Kristo ang tunay na Mesaya, siya ang tunay na Panginoon ng lahat, sila ay mananatiling tapat hanggang sa huli. Kasi nakita na nila, na-witness na nila that truly Christ is Lord. So that in itself will be their source of salvation. Biruin nyo, no? God, through the period of grace, has given us salvation through faith. Now, these people, during their experience of tribulation, will be saved only by their works. Kaya po ako, kung ako sa inyo, papipiliin ako, kung tutustusin, sa lahat ng yugto, dun sa dalawang yugto na yon, period of grace, period of tribulation, lahat doon pinakita na may awa ang Diyos, may habag ang Diyos, na mabuti ang Diyos. Amen? Pero ikaw, na makasalanan, sa ngayon, sa panahon na ito, ano yung pipiliin mo? Habang tinatawag pa tayo ng Diyos, natanggapin yung inaalok niyang libreng kaligtasan, tanggapin mo na. Di ba? Huwag mo nang antayin ito. Kasi, sigurado ako, batay na rin sa mga susunod na talata na ating pag-aaralan ngayon, makikita ninyo kung bakit talagang ini-encourage ng gospel natin na tanggapin siya ngayon, na wag nang magpatumpik-tumpik pa. So malinaw po mga kapatid, that as we are now in the period of grace, Christ is telling to us that those who will receive His Son and believe in Him will inherit eternal life. Amen? Yun ang sinabi rin mismo ng ating Panginoong Kristo in John chapter 6 verse 40. Diba? That He will Himself, the Father's will is that everyone who looks to the Son and believes in Him shall what? Have eternal life. Kung hindi man yun yung naging explanation nito, magko-contradict ito dito. Diba? So malinaw na ito pa rin ang basihan ng kaligtasan ng Diyos. Kaya sabi nga ng ating Panginoon ngayon ang araw ng kaligtasan. Huwag nang magpatumpik-tumpik. Tanggapin mo na siya. Amen? Nakatutuwa ring isipin as we go on in verse 14 that our Lord continues to give more good news by the proclamation of the good news. Amen? Ba, kalain nyo, no? Sinabi ng ating Panginoon na despite of the conflict that will happen to us, believers, to the church, what will happen? This good news of the kingdom will be proclaimed in all the world as a testimony to all nations. Sabi raw ng ating Panginoon, bagamat mararanasan raw ng iglesia ang matinding pasakit na nakakakibat sa pagsunod natin kay Kristo, mananatili pa rin raw na dadami ang mananampalataya sa Kanya at tatanggap sa Kanyang mabuting balita. Kalain nyo, no?
to the point that it will be proclaimed in all the world. Again, this is an encouragement for us as Christians today, na hindi po dapat maging hadlang ang problema natin para lang po natin hindi may pangaral, may balita, may share ang gospel ng ating Panginoon. Mas lalong dapat tayong maging masigasig. Gaya ng sinasabi ng ating Panginoong Kristo. Ano, gawin man natin o hindi, mangyari pa rin yung hula ng Panginoon eh. Prophecy ng Panginoon. Pero sana ang ganda pong isipin na kaparti tayo sa naging paglago ng mabuting balita niya sa buong mundo. Ano? Again, He will use, if we are not willing, more lesser people than us so that this prophecy would happen. But it would be a great service to God if we will be a part of this. Amen? So that will be our encouragement. So again, paalala po sa atin ng ating Panginoon, conflicts will happen, left and right. But it should not be a cause for us to fear. But we should be aware and expect them in our lives as Christians. And be hopeful because we have hope in Christ Jesus. Second, as believers, Jesus has called us to expect great distress. Ano naman po itong pangyari na ito? In Matthew chapter 24, verse 15, it tells us that there will be a great abomination of desolation. This is also found in the book of Daniel, chapter 9, verse 27, and also in chapter 11, verse 31. So dito, mapapansin po natin, in connection with Daniel's prophecy, this leads both of them to the destruction of the temple. Pero pansinin po ninyo yung message ng ating Panginoon, which is found in verse 15. Kinonect lang niya yung prophecy niya kay Daniel. Pero kung makikita po ninyo, mas malala yung prophecy ng ating Panginoon na mangyayari in the future. Basically, yung sinabi po na prophecy ni Prophet Daniel, nangyari na. Nangyari na po nung panahon na kung saan sinira ng imperyo ng Roma ang templo. Pero dito, mapapansin po natin, if we try to study what Jesus has said in verse 21, pansinin po ninyo yung sinabi ng ating Panginoon. In verse 21, He says, therefore, at time there will be a great distress, the kind that hasn't taken place from the beginning of the world until now and never will again. Kung tutuusin, una, kinonect niya ito sa destruction ng temple. Pero mapapansin ninyo, parang nag-move si Jesus away from the illustration of the temple in the actual destruction of it to a much greater destruction. Basically dito, hinalintulad lang ng Panginoon yung pagkasira ng templo sa mas matinding pagkasira na mangyayari sa hinaharap. At ito pong pangyaring ito ay nalalapit pa pong mangyari. Pero isa lamang raw po ang siyang magiging dahilan ng pagkawasak na ito na mangyayari sa hinaharap. Ito raw po ay dulot ng kaaway ng Diyos. Ang anak ng dyablo, ang Antikristo. At ang masaklap, mga kapatid, dahil pangaraw po ito'y nalalapit pa at hindi pa po nangyayari sa ngayon o nangyari nung nakaraan, ibig pong sabihin, batay na rin po sa hula ng ating Panginoon,
kinakailangan raw po nating maghanda. Pero pansinin po ninyo, no, kung paano ito binanggit ng ating Panginoon, kung paano niya dinescribe itong napipintong pagkawasak. Sabi po niya, na sa pangyayaring ito, bago pa lang raw po sana mangyari, wag na raw po sana tayong magpatumpik-tumpik. Hanggat maaari, dun sa mga taong nakalilimot ng kanilang mga kagamitan sa bahay, specifically, sabi pa nga niya that we should not waste time grabbing a coat. Kung halimbawa, nakalimutan mo raw na mag-jacket, kasi noong mga panahon na yun malamig. Di ba? So, wag mo na raw hayaan na kapag nangyari na raw ito, bumalik ka pa sa bahay para kunin ang iyong jacket o yung coat mo. Gayon rin, pinaalala rin niya sa passage na ito kung gaano raw kasaklap itong pangyayaring ito. Specifically, dun sa mga kababaihan, yung mga kababaihan na buntis at yung mga kababaihang nag-aaruga ng sanggol. Kalunos-lunos raw po ang pagkakataon na ito kasi hindi raw po sila basta-basta makakatakas. Ganun raw po nakakatakot yung panahon raw na ito. Sabi nga raw po rin ng ating Panginoong Kristo na wag raw po nating hayaan at manalangin raw tayo. Sabi niya na wag raw po itong mangyari sa panahon ng taglamig, in winter time. At wag raw po nating hayaan rin raw itong mangyari at the day of Sabbath. Bakit ba kinakailangan hindi ito raw mangyari sa day of Sabbath? Kasi kung mapapansin ninyo, yung mga Hudyo nung araw, bawal magtrabaho, bawal kumilos sa panahon ng Sabbath. Kasi it is the day of rest. Diba? Kaya nga, diba, kung naalala nyo, meron ho silang tawagin na kung saan yung Sabbath day walk, na may limitasyon ng mga hangganan ng paglalakad ng isang tao noong panahon na yon. Hanggang 1 kilometro lang ang pwedeng ibigay para sa isang tao na makapaglakad during the Sabbath day. So, paano ka nga naman makakatakas sa panahon na ito? So, pansinin po ninyo mga kapatid, batay dito sa hula ng ating Panginoong Kristo, mapapansin natin, again, another thing about what will happen as the destruction comes during the end times. The destruction is set and focused only not to the believers of Christ right now, but to whom? The nation of Israel. Kung maalala nyo, Jeremiah chapter 26, anong tawag ng ating Panginoon? Sa pagdadaanan na tribulation ng buong sanlibutan, the troubles of Jacob. Jacob is another word for Israel. During the tribulation period, ang magiging focal point ng atake ng kalaban, ng dyablo, ng Antikristo, ay ang bayan ng Israel. Mapapatunayan po natin ito, batay na rin sa sinabi ng ating Panginoon in verse 22. Sinabi po niya doon, as He delivers a message of hope. Ano po ba yung hope na yon na binabanggit ng ating Panginoon? That He Himself is in control of what is or what will going to happen. Na kahit na po yung destruction will be brought by the Antichrist, He will put a stop to it. All because of what? If the time had not been cut short, no one would live. Kung hindi raw po manghimasok ang Panginoon at putulin kung ano man ang nangyayari, wala raw pong matitirang buhay. But because of God's what? Chosen people, it will be shortened. Sino po yung chosen people? O tayo. Okay. We are the chosen people based on our covenant of grace. Pero may kinoconsider rin ng Diyos na chosen people based on His covenant with whom? With Moses, with David, and the prophets. Who are they?
The chosen people of God are the Israelites, the nation of Israel. Sinasang-alang-alang ng Panginoon ang kalagayan rin ng bayan ng Israel. Ayaw niyang ito ay lubusang magunaw. Ayaw niya po itong lubusang maglaho. So those who are considered to be God's chosen people will be spared. Again, yung term na spared, makikita niyo po dito yung idea na niligtas sa kanilang karampatang kaparusahan. Di ba? Dito, pinapakita ng Diyos kung gaano siya katapat. Kahit na tinalikuran ng mga Israelita, ng mga Hudyo, ang ating Panginoong Kristo, iginalang pa rin, and God remained faithful to His covenant. What more for His covenant with us who received and accepted Jesus Christ? Kaya nga sila dumaan sa matinding pag-uusig ng Diyos Tayo, hindi natin ito mararanasan. Sila lang ang makararanas niyan. At yung matitira lamang po, those who will endure to the end, again, will be spared. Nakita po ninyo yung buong idea ng passage? It is how God is faithful to us believers who accepted Jesus Christ, who will be sent directly to heaven and will not experience this tribulation, and how He will be faithful in His covenant to those who will be faithful to the end. The Israelites who will acknowledge that Jesus is Messiah. That is the hope that we have also. Na kahit na sa yugto ng galit niya at puot, meron pa rin siyang habag. Meron pa rin siyang pagtingin. And lastly, in Matthew chapter 24, verse 23 to 24, we as Christian believers should expect the great deliverer to come to us. We've seen this happen for years, aren't we? Christian cults and false teachers have long claimed that they've calculated the date that Jesus will come back. Marami pong mga kulto ang nanguhula, nagsasabi na alam nila ang oras, araw, buwan, taon, segundo, minuto ng aktual na pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi raw nila, they have that knowledge. Nakakalungkot pong isipin, pagkat ako, dati, napabilang dito sa mga taong ito. Kung familiar po kayo dun sa samahan na SDA, sino po yung nakakaalam ng samahang SDA? Seventh-day Adventist. Basically, they believe in the doctrine of faith, in the doctrine of grace. Pero sila rin ay naniniwala in the continuation of the practice of the Old Testament. Kaya nga sila, ayaw kumain ng baboy. Bawal sa kanila dinuguan. Patuloy pa rin silang nagse-celebrate ng Lord's Day during the Sabbath. Pero ang pinakamasaklap sa kanilang practices ay yung patuloy nilang panguhula ng pagdating ni Kristo. Na halos every time na lang silang nanguhula, laging sablay. Usually nga, dahilan nila siguro medyo may konting recalculation lang na dapat kaming sigurong pagtuunan ng pansin. Dapat siguro i-recalibrate namin yung mga numero namin. Sabi ko nga ba nung medyo nawawalan na ako ng pagtitiwala sa kanila, sabi ko, mga theologians ba kayo o mga engineer? Bakit kinakailangan yung mag-calibrate? Bakit kinakailangan yung mag-formulate? Di ba? Maliwanag naman sa sinasabi ng salita ng Diyos na maging si Kristo ay hindi nalalaman ang araw ng kanyang pagdating. Yun ay kanyang ipinagkaloob na bilang desisyon ng kanyang Ama na nasa langit. Di ba? Mismong si Kristo na ang nagpasabi na tanging Ama niya lang ang nakakaalam.
Hindi naman po nangangahulugan yon na hindi Diyos si Kristo na kinakailangan niyang sumailalim sa ating Panginoong Diyos, sa kanyang Ama. Ito lang po ay pagpapatunay ng kanyang pagpapasakop sa Ama, na kagaya rin ng Ama ay nagpapasakop rin sa kanyang kalooban. Because they are a community who are considered to be God, who are three in one. Amen? Nakakalungkot rin pong isipin, nung panahon ko, marami rin pong mga chismis na kumalat. Nung napag-usapan na po, ewan ko kung alam niyo yung, kasi puro mga ano na dito millennial pati puro mga Gen Z. Pero kami mga Gen Xers, alam po namin yung naging experience namin, yung takot na naranasan namin, nung napag-uusapan na yung Y2K bug. Alam niyo ba yon? Kasi nung panahon na yun, nagtatrabaho na ho kasi ako noon. Sinabihan na kami ng mga engineer, mga software engineers namin, yung mga IT namin nung araw, siguraduhin yung nakakalibrate na yung inyong mga computer. Kasi nga, may possibility na kapag hindi raw po naayos ang mga computer, dahil nga raw po, marami sa mga computer dati nung araw, ang petsa lang sa kanilang date, aabot lang ng 1999. Kapag raw po nag-year 2000, mag-000 raw at magkakaroon ng error ang lahat ng network ng mga computer. At doon raw po babagsak lahat. Ekonomiya, doon raw po babagsak lahat ng government services to the point na we will indeed plunge into the apocalypse. Lahat ng tao, takot na takot nun. Kaya nga, iniisip namin, baka eto na yung panahon na darating na si Kristo. Kaya ang dami talagang nagsabi talaga na magsisi na kayo. Pero hindi naman nangyari. Ganun rin, makikita rin ninyo. Nagkaroon rin ng bali-balita nung araw. 2012. Ano naman yung 2012? End of the Mayan calendar. Di ba? Yung Mayan calendar, sabi, ang 2012 raw ang katapusan ng kalendaryo nila. Balik ulit sila ng 00. At usually, kapag raw yun po yan nangyari, anong mangyari? Parang nag-hit ng reboot o refresh yung buong mundo. Ibig sabihin, sisirain hanggang muli itong bumalik sa dati niyang kalagayan. Nag-2013 na nga, wala pa rin nangyari. Huwag na tayong lumayo para maintindihan lalo ng mga millennials, pati ng mga Gen Zs. Ito lang 2020, ano nangyari? Ano po nangyari noong 2020? Pandemic. Diba? Marami nagsabi. Diba? Katapusan na ng mundo, hindi na ako makapag-walwal. Bawal na. Kailangan ng, permit galing sa barangay noon dati. Diba? Pero ngayon, kalain nyo, sina Ate Che na lang, pati si Jen na lang nagmamask. Diba? Titigas ng ulo natin. Ngayon, pwede na tayong umalis nang hindi nagmamask. Kasi nagkaroon na tayo ng herd immunity. Diba? O ang dami ring sabi-sabi na baka dumating na rin si Lord ng mga panahon na yon. Lahat puro chismis pero hindi nagkatotoo. Kasi nga, itong mga sabi-sabi nito ay batay sa mga kuro-kuro lamang. Diba? At gayon nga rin, kung mapapansin ninyo, in verse 24, yun rin ang mga pinapangaral ng kung tawagin mga false messiah at mga false prophets. In verse 24, it reads, false messiahs and false prophets will arise and perform great signs and wonders to lead astray, if possible, even the elect. May posibilidad rin raw po pala na maski tayo. O again, yung salitang elect focuses naman on the chosen people of God who received Christ. Tayo raw as a church, may possibility na tayo rin raw po ay pwedeng maloko. But hopefully, God willing, that this church will not be deceived by him, by the devil.
Pansinin rin po natin, as we continue further, you might ask, Pastor, meron po ba kaming pwedeng makita sa salita ng Diyos na pwede naman pong magbigay sa amin ng kahit na anuman pong impormasyon para hindi naman po kami mabulaga. Hindi naman po kami mabigla. Para at least naman makapaghanda kami sa pagdating ng ating Panginoon. Well, nagbigay naman ng babala ang ating Panginoong Hesus in verse 27. Ano po yung babala na kanyang binanggit? For as the lightning comes from the east and flashes as far as the west, so will be the coming of the Son of Man. So malinaw na malinaw, magiging obvious raw para sa lahat ang pagdating o napipintong pagdating ng ating Panginoong Jesus. Interestingly also, he said, as we continue in verse 28, sabi niya, no, where the carcass is, there the vultures will gather. Hinalintulad rin raw niya ang kanyang pagdating sa paglapit ng mga, ano ba yung vultures sa Tagalog? Buitre, no? Alam niyo ba yung vultures? Sila yung mga ibon na kung saan, para silang uwak, walang ibang alam kainin kundi mga patay na hayop. Carcass, mga labi. Ang sabi raw nila, sabi ng ating Panginoon Kristo in verse 28, ang kanyang muling pagdating ay tila ba paghihikayat sa mga buitre na makakakita ng labi ng mga hayop. Automatically, they will be drawn to it like magnet. Diba? Yung mga ibon na yan, milya-milya ang layo nung kanilang hapunan, kitang-kita na kagad nila. Sa mga kapatid, ito po'y patunay na kung talagang ikaw ay mananampalataya ni Kristo, kung talagang ikaw ay tagusunod ni Jesus, sa puso mo, batay na rin sa dikta ng banal na Espiritu, pagiging kagaya ka ng buitre. Malalaman at malalaman mo, maaamoy mo, makikita mo, malayo pa lang sa hinagap mo, ang pagdating ni Kristo. Just like a vulture is willing to go where the carcass is, the believers of Christ Jesus will know and follow the Lord, especially in His return. Hindi na po natin kinakailangan pa na makinig sa mga bulaang propeta na nagsasabi ng mga petsa ng kanyang pagdating, so we will know. Just as the servant knows when the master will come, so does the believers of Christ Jesus will know and feel that our Lord will again come. So that indeed, my brothers and sisters, is the reason for us to continue to be faithful in doing the service of God, as we continue to expect the great deliverer, our Messiah, to come. So as we conclude our message for today, again, this passage is telling us three realities that we should learn in order for us to face any challenges in life head-on. First, ang tunay na mananampalataya should always expect conflict. Expect problems. Tanggapin mo yun. May darating talagang sigalot sa buhay mo. When you are a true follower of Christ, crisis will follow at you. And just like what the Lord Jesus also warned us, we should also expect great distress. Kalakip na po natin ang stress sa buhay. Kaya wag na po tayong mabigla kapag may mga
darating na pagsubok na matindi. And lastly, we will be able to overcome it because we are expecting the great Messiah to come and save us. So the bottom line is, we as Christians should expect tribulation. But we should also expect the victory that we have in Christ Jesus. Bakit kanyo? Ano po ang sinabi niya sa John chapter 16 verse 33? He says, I have told you this thing so that you may have peace. So napansin niyo, ang kapayapaan, hindi automatically matatanggap ng isang Kristiyano batay sa sitwasyon ng kanyang buhay. Hindi. Kasi yun ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Ang kapayapaan ay hindi natin makikita sa sitwasyon ng buhay natin. Makikita ito sa ating puso pagkat ito ay binigay ni Kristo sa atin. Na kahit na anumang mangyari sa ating buhay, mapayapa pa rin nating haharapin ang mga problema. I have told you these things so that you may have peace. You will have suffering in this world. But be courageous. Maging matapang ka. Bakit? Because Jesus has already conquered the world. Amen? He has conquered the world. He has conquered death. So that you could have eternal life. So again, my brothers and sisters, expect tribulation, but more than that, expect our victory in Christ Jesus. So hopefully this week, I want to give you a challenge based on the passage that we have studied today. First, identify the tribulations that you are facing right now. Minsan, ang hirap pong harapin ang problema. Diba? It's very difficult to face our problems when our problem is our face. Hindi. Nagjo-joke lang po ako. Pero totoo yan. Marami po sa atin patuloy na nag-e-escape. Diba? Usually, kaya nga marami sa atin nagbibisyo, babarkada, para lang matalikuran ng problema. Pero sabi ng Panginoon, what I want you to face as your challenge today, try to identify all of those tribulations that you are facing right now. So take this time this week and identify some of them because they will be helpful to you. Second, hindi naman po tayo mananatili na titingin lang sa mga problema na kinakaharap natin. We should also, as Christians, should identify our victory, which is found in Christ Jesus. Take some time this week to identify the victory in your life and in your future that is only found in Christ Jesus. Sabihin nyo, this week, marap ako sa pagsubok kung saan kinakailangan ko ng malaking halaga para pantustos sa pag-aaral ko. Yung trial ko doon, gusto kong gumawa na ng masama. Pero as you remember your victory in Christ Jesus, remember the faithfulness of Jesus and what He did in the past. Natutokso man akong gumawa ng masama ngayon, pero naalala ko dati, nangailangan rin ako ng tulong, pero nanalangin ako at nanampalataya kay Kristo. May dumating na tulong mula sa Kanya. So gamitin mo yon bilang pagpapaalala sa iyo na napagtagumpayan mo yung mga pagsubok mo ng nakaraan. And because God is faithful, He will continue to give you victory today as you continue to face new challenges ahead. And lastly, the third challenge that I want to pose to you today is that have time to share
the good news of the kingdom of God. Kahit na ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, siguraduhin mo lang na sa linggong ito, may nasharean ka ng gospel. Be a part of those numerous people who will continue to strive and share the gospel of Christ in the midst of conflict. And I believe you, my brothers and sisters, that Christ will indeed bless you because you have made your part in proclaiming the good news of His kingdom. So until He comes, I urge you, brothers and sisters, let's do this. Let's do this in Caloocan. Let's do this in the whole Metro Manila region and in the whole Philippines and to all the nations. Do this because we are already secured in Christ. We have victory in Him. And we can live victoriously as we continue to share His good news to others, so that they could also live in victory. Let us pray. Heavenly Father, we thank you today that in this message, you have mentioned to us and warned us about the hardships that we will face as believers in Christ Jesus. But we pray, dear Lord, help us to be reminded that in every angle of despair, distress, conflict, especially as we continue to stretch forward to the end times, we pray, Lord God, that you would continue to remind us the hope that we have in Christ Jesus, the victory that we have in our Lord. And by that we pray, by the Holy Spirit, continue to help us to endure until the end, so that we, when we face our Lord Jesus Christ, be declared to be good and faithful servants. Lord Jesus, we ask you today that you be the center of our lives, to be in control of our whole being, that despite of all the conflicts, the distress that this world brings, we will be able to stand firm in our faith and be victorious in Christ Jesus. Heavenly Father, all of this we ask by faith and in thanksgiving in the mighty name of Christ. Amen and amen. So, yan. And dumako naman tayo sa pagbibigay. Makibukas po kayo sa akin in Matthew chapter 5 verse 23 and 24. It reads, "So if you are offering your gift at the altar, and there remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar and go. First be reconciled to your brother, and then come and offer your gifts." Pwede na po tayo magbigay. The sun cannot compare to the glory of your love.
Inahanayaan ko po ang lahat na samahan ako as we pray sa mga kaloob. Heavenly Father, maraming salamat po, O Diyos, sa bawat pagkakataon na ibinibigay niyo sa amin na makapagbahagi, Father God, ng mga pagpapala na galing sa inyo. Maraming salamat po na sa bawat araw, linggo na lumilipas sa aming buhay, Lord God, hindi ho kayo nagkukulang. Sa bawat pangangailangan namin, Father God, kayo ho ang nagpo-provide. Maraming salamat po. And Lord God, sa mga kaloob na ito, maraming salamat po. Naway magamit natin to hindi lamang po sa pagpapalaganap ng inyong salita, kundi sa pag-reach, Father God, sa mga taong nangangailangan ng presensya niyo, Panginoon. Maraming salamat po. Muli binabalik namin ang papuri at pagpapasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. So yan, before we end po, meron lang po kaming konting announcements. So ayan, number 1 po is yung elders training with Pastor Rodel. So ayan, sa mga elder po, yan, meron po tayong training. And next po. So ayan, Reformation Day 2023 T-shirt design contest. So yung mga magagaling po dyan mag-design, inaniyahan po namin kayo na magpasa ng design. And ang team po is Christ Alone. It was read in Colossians 1 verse 17. Okay na. So ayan po, tinatawagan na po natin si Pastor Kokoy to give us our benediction. Nibitahan ko pong lahat na magsitayo. Mga kapatid, tanggapin po ninyo ang pagpapala ng Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you His everlasting peace. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praises to the Lamb of God. Giving praises to the Lamb of God. Giving praises to the Lamb of God. Jesus Christ, Lamb of God. God bless you all and have a blessed Sunday, everybody. Blessings you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will stay. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Oh, blessed be the name of the Lord. Oh, blessed be your glorious way. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Every blessings you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, till I'm gonna say, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, Jesus. Oh, blessed be the name of the Lord. Oh, blessed be the glorious name. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Oh, blessed be the name of the Lord. Oh, blessed be your glorious name. God bless po. See you next week.